Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kapangyarihan sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth ang mahal na Birheng Maria na nagtataglay sa iyong anak, sa kanyang sinapupunan. Sa pagbubunsod ng iyong espiritu, kami naway makaisa ng mahal na Birheng Maria, sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Siyon. Huwag kang manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na inyong Diyos. Parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa inyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang na pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang puon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa puon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Kumawit kayo ng papuri sa puon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig, mga anak ng Siyon. Umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Magsitayo po ang lahat. Mariang mapalad sa pananalig mong tapat, sa Diyos na tagapagligtas.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu, dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, pinangalat niya ang mga palalo ang isipan, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman." Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Ngayon po ay huling Biyernes ng buwan ng Mayo, araw ng ating pagdedebosyon, araw ng Poong Jesus Nazareno. Kaya naman ating papurihan ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung ating mga katabi, pakisabi sa kanila, "Magalak ka." Magalak po kayo. Bakit tayo magagalak? Mamaya po, unti-unti nating ipapaliwanag sa pamamagitan ng ating pagninilay. Ngayon pong araw ay ikatlong araw ng ating paghahanda, pagnonobenaryo para sa kapistahan ni Jesus, ang banal na puso ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Kaya naman ang unang ipinapaalala sa atin, bago ko po sabihin yung ipinapaalala, ngayon din pala ay mga panahon ng graduation, tunay na dahilan ng kagalakan ng mga magulang. Meron po akong nabasang isang post ng isang magulang, sabi po nung magulang, "Congratulations anak, katapusan mo na." Natakot ako. Ang gusto naman palang sabihin ni nanay ay, "Congratulations dahil magtatapos ka na ng pag-aaral." Katapusan niya na sa pag-aaral. Ayan po. Gusto kong magsimula doon sa katapusan. Ano po ba yung ikagagalak natin sa araw na ito? Dahil ang Diyos sa unang pagbasa, sinabi sa bayan ng Sion, "Magalak kayo dahil ang Diyos ay nasa piling na ninyo." Ang pakikiisa ng Diyos sa kanyang bayan ay tunay dapat nating ikagalak. At anong magbibigay ng katapusan sa ating mga kasawian? Ito po ay walang iba, kundi ang presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. Magagalak tayo dahil ang Diyos ay naririto na at ang Diyos magbibigay ng katapusan sa mga kasawian
ng ating mga buhay. Kaya naman po patuloy tayong lumalapit sa Kanya. Patuloy tayong humihingi ng lakas at pag-asa sa Kanya. Dahil aminin po natin, kapag tayo ay nagdadasal sa harapan ng Poong Hesus Nazareno, ang Panginoon, binibigyan tayo ng pag-asa at tinutulungan tayo na magpatuloy sa ating mga buhay sa kabila ng paghihirap. Sinabi po ng propeta at patuloy pong pinaparanas ng Panginoon yung kanyang pakikisama sa ating mga buhay. Nawa, patuloy tayong makiharap sa Kanya. Yun po yung unang paanyaya sa atin sa araw na ito. Patuloy na kilalanin ang presensya ng Panginoon. Patuloy siyang puntahan at patuloy natin siyang hayaang gabayan tayo sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. May naalala po akong kwento. Kwento po ng tita at tito ko. Matagal na panahon na po iyon. Sila po ay magiging mag-girlfriend at mag-boyfriend pa lamang. Panahon po noon, wala pang cellphone. Isang araw po, nagkasundo sila na magkikita po dito sa Quiapo. Kaso, nung nag-usap sila, hindi nila nasabi kung saang parte ng Quiapo sila magkikita. Pumunta daw sila nung araw na iyon, kung saan-saan sa labas naglalakad, at umabot na sa parang nawawala na ng pag-asa. Hindi ko makita ang hinahanap ko. Ginawa daw nila, pumasok sa loob ng simbahan. Nagdasal sa Poong Hesus Nazareno at nakita nila yung bawat isa. Nakakatawa po sa tagpong iyon na pinapaalala sa atin na sa mga panahon na tayo ay nawawalan ng pag-asa at parang nasasawi na, tumakbo po tayo sa ating mahal na Poong Hesus Nazareno. At siya na nakakaalam ng lahat ng bagay, ay ituturo tayo at gagabayan para mahanap yung mga hinahanap natin sa buhay na ito. Sa piling ng Diyos, wala pong kasawian, patuloy lamang na paggabay patungo sa tunay nating kaligayahan. Amen po. Yan po. Kapag naghahanap po kayo ng aasawahin, magtanong po kayo kay Poong Hesus Nazareno. Kapag nawawalan ng pag-asa at nasasawi na, palaging tumakbo sa dambana ng ating Poong Hesus Nazareno. Ngayong araw din po, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagdalaw ng mahal na ina kay Elizabeth. Maganda pong makita sa pagdalaw na iyon ay isa pong pagdalaw sa taong pinapahalagahan. Sabi po ng isang pari sa amin, nung ako'y seminarista pa, dinadalaw namin siya kapag Christmas break namin. Sabi niya, tunay daw na ang kwento ng Pasko ay kwento ng pagdalaw. Kung titingnan natin sa Ebanghelyo, pagdalaw ng anghel kay Maria, pagdalaw ng anghel kay San Jose, at pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. At yung pinakamahalagang pagdalaw po, ay ang pagdalaw ng ating Panginoong Hesus Nazareno sa ating mundo, sa ating mga buhay. Siya ay dumalaw, nanatili at nanahan sa bawat isa sa atin para magdala ng kaligtasan sa ating mga buhay. Napakaganda po ng ipinapakita na nais ng Diyos na puntahan tayo para tayo ay kanyang magabayan patungo sa kaligtasan. Pero kung babalikan din natin yung mga tao ng panahon ng ating Panginoon sa kanyang unang pagdalaw sa kanyang pagkakatawang tao, yung mga tao sa Israel, yung mga Hudyo, makikita natin, hindi siya tinatanggap. Sarado ang kanilang mga puso para papasukin ang ating Panginoon. Kaya anong nangyari? Yung Diyos ba ang nawalan? Hindi naman. Ang nawalan po ay yung mga taong hindi tumatanggap sa ating Panginoon. Kaya paalala po sa atin ito, hanggang sa ngayon po, ang Diyos ay dumadating sa ating mga buhay sa pamamagitan ng Eucharistia, sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng iba't ibang mga sakramento. Dumadating palagi ang Panginoon kapag tinatawag natin siya sa panalangin. Ang tanong, bukas ba yung ating buhay para tanggapin siya? Para tanggapin yung biyayang nais niyang ipagkaloob
sa bawat isa sa atin. At nawa, yung paanyaya po sa atin, mga minamahal kong mga kapatid, tanggapin natin ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Tanggapin, buksan ang ating mga sarili sa mga biyayang nais ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Tanggapin ang pagpapatawad ng Panginoon upang maging karapat-dapat tayong humarap sa Kanya. Tanggapin ang pagtatama ng Panginoon kapag tayo ay nagkakamali na, para tayo ay patuloy na makapaglakbay, makalakad sa mundong ito na nasa tamang landas. Ang ikalawang paanyaya po, patuloy na buksan ang sarili sa pagdalaw at pagdating ng ating Poong Jesus Nazareno. Amen po ba? At ang ikatlo po, na nais kong bigyan ng pansin, nung dumalaw si Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth, wala naman po sinabi sa Ebanghelyo na siya ay may daladala. Di ba ho, sa mga taong mahalaga sa atin, kung minsan, hindi mahalaga yung daladalang material na bagay kapag sila ay dumadalaw. Madalas, yung kanilang mismong presensya pa lamang ay sapat na sa mga taong mahalaga sa atin. Tama naman ho, di ba? Kaya ang patuloy na paanyaya sa atin, nawa ay nagbibigay ng panahon para dalawin yung mga taong ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. At tuwang-tuwa si Elizabeth at ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay nagtatalon sa galak. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nalaman ni Elizabeth na ang daladala ni Maria sa kanyang sinapupunan ay ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Meron pala siyang daladala, ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Kaya lubos yung kaginhawaan, yung kagalakan at kapayapaan sa pagbisita niya sa kanilang tahanan. Tunay po tayong makakapagdala ng kaligayahan at kapayapaan sa mundong ito kung ating patuloy na dadalhin sa ating mga buhay si Jesus Nazareno. Kaya magandang tanongin sa ating mga sarili, kapag tayo ay dumadating, bumibisita sa isang komunidad, sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, ano ba yung daladala ko? Ako ba ay iniiwasan ng mga tao? Ako ay nilalayuan kasi baka hindi kaligayahan, kapayapaan yung daladala ko. Baka ang daladala ko ay kasamaan. Daladala ko ay chismis. Nawa, mga minamahal kong mga kapatid, sa ating pagpapatuloy sa buhay na ito, maging tagapagtalat talaga tayo ng presensya ng ating Panginoon sa ating mga kapwa, sa ating mga pamilya, dito sa mundong ito, upang tunay na maging biyaya yung ating mga buhay. Kung nais nating tunay na maging biyaya yung ating mga buhay, tularan po natin si Maria. Hinayaan niyang tanggapin ng kanyang buhay ang ating Poong Jesus Nazareno. At sa pagtatanggap niya sa buhay ng Diyos sa kanyang buhay, ito rin ay dinadala at binabahagi niya sa iba. Ang aking dasal, mga minamahal kong mga kapatid, yung ating patuloy na pag-iral sa mundong ito, maging pagdalaw ng Diyos sa kanyang minamahal na bayan. Ang daladala nawa natin ay kanyang pagmamahal, pagpapatawad, at pagkalinga dito sa mundong ito. Maging pagdalaw po kayo ng Poong Jesus Nazareno sa bawat araw ng inyong mga buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinararangalan si Elizabeth ng pagdalaw ng ina ng kanyang Panginoon. Subalit ninais lamang ni Maria na ibahagi ang kanyang kagalakan. Sa ating pagdiriwang ng kapistahang ito, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na nagtatangi sa mga babaeng ito. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang simbahan
Naway lubos na buksan ang kanyang puso sa salita ng Diyos at ipahayag ito na may kagalakan sa lahat ng tao at kultura. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong biyaya, Panginoon, ang mga namumuno sa mga bansa. Naway makagawa ng mga programa sa pagtatatag na isang higit na maayos na mundo ayon sa diwa na mapagkumbabang paglilingkod ni Maria. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Tayo naway pasiglahin ng mahal na Birheng Maria upang madagdagan natin ang ating mga pagsisikap sa pagtataguyod ng isang higit na maayos na lipunan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Sa mga may sakit, naway ipakita natin ang ating malasakit sa pamamagitan ng ating pagdalaw sa kanila at pagpapalakas ng kanilang loob. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga namayapa, naway makatagpo kay Maria na isang tunay na kanlungan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Sa katahimikan ating itaas sa Diyos ang ating mga panalangin. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Panginoong Diyos, ibinaba mo ang mga makapangyarihan at itinaas ang mga aba. Sa tulong ng mga panalangin ng mahal na Birheng Maria, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pag-asa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo itong aming pagdulog sa iyo,
upang ipagdiwang ang paghahain ng sarili ni Hesukristo. Kasihan mo nawa kami sa aming pagganap nitong pagdiriwang, katulad ng iyong paglingap sa kinalugdan mong pag-ibig, ng inang nagsilang sa iyong nagkatawang taong anak, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na biring nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong mananubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inibot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ako ng katawan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan po itong bahagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang puso namin nagpupuri sapagkat dakila ang iyong ginawa. Para kami makatanggap ng buong galak sa iyong anak na nooy masayang nadamang kaharap ni San Juan, bagamat lingit sa pangmalas, at dito na may aming nakatagpo sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa atin pong third day ng Novena Mass in honor of the Sacred Heart of Jesus, atin pong pasalamatan ang ating Mass sponsors, ang Vicariate of San Fernando de Dilao at Vicariate of Nuestra Señora de Guia. Palakpakan po natin sila. Palagi po nating tandaan yung dalawang mahalagang paalala sa atin sa araw na ito. Nawa patuloy nating tanggapin ang Diyos sa ating mga buhay at nawa tayo naman ay makapagbahagi ng Diyos sa buhay ng iba. Amen po. At ngayon po, nais ko rin pong gamitin yung pagkakataon na ito para magpaalam po at magpasalamat sa inyong lahat. Ako po ay mag-aanim na buwan na bilang pari dito sa Quiapo Church at 6 na buwan po yung ibinigay sa akin para manatili po dito sa Quiapo Church. Ang isa po sa mga regular na misa ko ay 12:15 ng Biyernes, kaya nais ko pong magpaalam at magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po sa ating patuloy na pagsasama sa loob ng halos 6 na buwan po. Salamat po sa inyo. Nagpapasalamat po ako sa inyo, pero ang lubos na pasasalamat ko po ay sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sa pamamagitan po ng aking assignment dito sa Quiapo Church, mas pinaintindi po sa akin ng Panginoon yung debosyon sa Kanya ng mga tao. At yun po ay patuloy kong babaunin saan man po ako dalhin ng ating Panginoon. At yung pagkilala ko, pagkaintindi ng mas malalim sa debosyon ng mga tao, ito po'y nagtulak din sa akin para samahan ang bawat isa sa kanilang mga pananalangin, sa kanilang mga hinaing at mga pinagdadaanan. At tinutulak po ako para tunay na magbahagi ng aking buhay para sa misyon na Kanyang ipinagkaloob sa akin dito sa buhay na ito. Maraming salamat po sa mahal na poong Jesus Nazareno. At nawa po yung aking pamamalagi, pagdalaw dito sa ating tahanan ng poong Jesus Nazareno ay tunay nawa na naging pagdalaw ng presensya ng Panginoon na lubos na nagmamahal, lubos na nagkakalinga, lubos na nagpapatawad. Nawa, yun po ang aking maiwanan at tunay ninyong patuloy na matanggap sa inyong palaging pagdedebosyon sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ako po ay aalis sa linggo matapos ang huling misa ko po ng sa 3:00 ng hapon. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat.
Ako po pala ay malilipat sa Immaculate Conception sa Tayuman sa susunod pong buwan. June 9 po ang aking pagsisimula ng aking paglilingkod doon. Masaya po akong aalis, bagamat malungkot, masaya po ako dahil alam ko na ang tahanan ng Poong Jesus Nazareno ay palagi kong magiging tahanan at ang kanyang pamilya ay palagi kong magiging kapamilya hanggang sa wakas ng panahon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.